Madaragdagan pa ang mga nakalistang red areas of concern dahil sa dumaraming insidente ng karahasan ayon sa COMELEC. Naharap naman sa panibagong disqualification petition si senatorial candidate Erwin Tulfo. Saksi si Sandra Aguinaldo. Dalawa na ang disqualification petition laban kay senatorial candidate Erwin Tulfo. Ang ikalawang petisyon, inihain ni Berteni Catalunya Causing, Graft Free Philippines Foundation Inc. at Diosdado Villar Calonge. Kabilang sa mga basehang inilatag sa petisyon, ang pagka-convict ni Tulfo dahil sa 4 counts of libel na isa raw kaso ng moral turpitude o kasalanang labag sa tanggap na standard ng lipunan. Sa petisyon, kinuwestiyon din ang pagka-Filipino citizen ni Tulfo. Gayon din ang pagiging bahagi nila ni Tulfo ng political dynasty. Sa isang pahayag, sinabi ni Tulfo na hindi pa natatanggap ng kanyang kampo ang kopya ng petisyon. Pero handa raw niyang sagutin ang kasong inihain ni Causing na dati na raw tinanggalan ng lisensya bilang abogado at idineklarang nuisance candidate sa senatorial race. Iginagalang daw ni Tulfo ang karapatan ng mga nagsampa ng reklamo at pinauubaya sa COMELEC ang paghusga. Kasama rin ang Filipino citizenship ni Tulfo at issue ng political dynasty sa ipinuto sa naunang disqualification petition laban sa kanya at iba pa niyang kaanak. At sabi noon ni Tulfo, wala pang batas para i-define ang tinutukoy na political dynasty na ipinagbabawal sa 1987 Constitution. Samantala, ayon sa COMELEC, madaragdagan pa ang naunang 38 areas of concern na tinukoy nilang nasa red category. Napansin daw kasi ng COMELEC na may pagtaas sa bilang ng karahasan, partikular sa Cotabato City at Maguindanao habang papalapit ang eleksyon. Meron po mga ilan ng mga nakakaraang araw, mga barangay officials at may mga kandidato rin na namatay o natambangan. Meron din po kasi na-sacrifice ng mga ilang bata na nadadamay during yung pagpundak ng ng violence. So, medyo worried po tayo sa mga ganyang development. Sa Marso, pupunta si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Cotabato City para saksihan ang covenant signing para sa kapayapaan sa pagitan ng magkakatunggaling grupo at pamilya sa Maguindanao area. Sa kabila ng mga ganitong hakbang, aminado ang COMELEC, ilang COMELEC personnel ang armado. Para raw sa kanilang proteksyon, binibigyan sila ng gun ban exemption. Talaga pong tama, loose firearms, kinakailangan mawala. Private armed groups, kinakailangan mawala. Hindi pa pwedeng justification po na lagi na lang merong violence kasi sa area, kaya kinakailangan may violence pa rin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.